Pag-usapan natin 'to. Pero hindi, magko-code tayo. Gawin natin yung project natin. Yun talaga gagawin natin. And this time, hindi na talaga ako magsasalita kasi nagiging tutorial siya. So, let's go. Tingnan natin. Nasaan na ba tayo? Okay. Ay, wait. Saan yung aking window? View. Okay, let's go. Always on top. Right. So, yun pa rin naman siya. Iniwan natin. Layout. Punta natin sa home. Kasi nandun yun eh. Okay. Let's go. Main panel. With yan natin to ng 100% ito. Speech. There we go. So, gawin natin tong main panel. So, very simple lang. Hindi ako gagawa ng mga dashboard ko na para matapos na to kasi may API call pa tayo. And then sa kabila, maglagay tayo sa menu ng list from material, list, item, button, search. Wait, no, kailangan natin list item. List item na lang. Or pwede naman variant. Wala siyang variant. Meron ba? Bali. So, list item. List item. Makapaglagay ng button. So, nagagawin natin. And then, variant. Contained. And search. Okay. Yan, naging button na siya. And, may custom thing ito. Ayoko sana ng capitalized yung nito, yung search box. So, yung design natin, meron tayong search. And then, meron din tayong Bible. And then, define. So, very simple. Alright. And then, gawin natin sa mga button. Full width. Okay. So, babaan natin ito 2 against 10. No, kasi malaki yung space ko. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung cursor ko. Nakikita niyo ba? Ayun, nakikita. Ito, malaki.
yung screen ko. So, mag-eat up pa rin siya. So, balik natin sa 9.3. Pwede na. So, pwede yan. Okay. Tanggalin na natin yung background ko. Okay, good. So, ang gagawin natin sa search would be model na lang para mabilis. MBI React. Model. So, again, hindi ko muna papakilaman yung mga design para makatapos na tayo. And then, hindi ko siya page. Lagay natin siya sa loob, outside the grid. So, lagay tayo ng constant search model set use state set model. Hindi, gawin natin ganito kasi marami tayong model. Set model. And then within that model, hindi na natin lalagyan ng type for now. Pag nagreklamo na lang, one click, handle open, ito yun, one click, and ano tayo, set model, and dito natin siya mutate. Mutate natin siya dito. So, object M, open, false, true. Okay, so nag-mutate siya. One click. No, hindi yan. So, itong model na to would be for model. Wait. Kailangan natin ng magne-nest pa pala to. Search. Huwag na tayo mag-nest. Nested object. Tagal tayo. Search open. Yan. Search. Okay. Yan natin ang home. Type. Yes. Yan natin ang export interface. Interface ng model. Lagyan natin ang search. Open is boolean. Oops. Wait. Okay. On close. Tignan natin kung nangyari sa on close natin. Mutate na lang din natin. So, ito.
See. And then, ayoko muna ng RL. Style. So, kunin natin yung style niya. No. Meron tayong index. Class. Name. Model. Oops. Model. Position. Absolute. 50%. Translate. 50-50 translate. %, ulit. Background color. Paper. White. Border is black. Okay. Box shadow. 24 pixel. Padding. Okay. Typography. Ano tong overload? Hindi ko alam to. I-copy message natin. And then, ito na kay ChatGPT. False. No, wait. Pero kasi kapag null ko, ano to? Coalition ba yun? Null. Basta coalescing instead of undefined. Or we can probably set, kasi hindi tayo nag-set ng ano dito ng default value. So technically, wala naman to, undefined to. Okay, let's see how it goes dito. Use state. Oops. Refresh natin. Baka hindi lang na-capture. To be a client component. Ay, bakit nga ba yun ito? This should be home. Ako worse. Wait. Yun nga. So, again, inano ko na yun So, sa partials, kasi nga, client yun may use state Again, that's the strictness in Next.js. Search box. Search modal. Search. Component based siya. So, search modal. Gawin natin TSX. Export default search.
partials, ginagawa ko siyang ano, turn. Export function. Okay. And then box. Typography. Lalagyan natin ito ng use client. Use client. Para client base siya. And then, lagyan natin ang so dito mo i-call yung home and then use state. And from here, tanggal. Hindi kailangan. Okay. So, nilagyan na kita ng layout fragment. So, pwedeng ano na lang, 'di ba? Yung mas maikling style para dito. Pero I prefer to use yung ano, pwedeng ganito na lang, 'di ba? Pero I prefer to use React fragment. Wala. Just because I want to. Okay. Ay, hindi nyo pala nakita. Okay, and then from here, search model ang tatawagin natin. And that should work. Import use state. And see, it's working. There we go. Kasi itong part na to is a client. This is a use client. Alright. So meron na tayo niyan. Let's go back here. So let's figure out the search muna. Now, meron ditong bookmarklet. Nasaan din? Bookmarklet JS. Ito yun eh. Yung search tsaka define pala. Iisa lang yung ano, yung goal. But anyhow, let's get the define. Ay, kailangan ko palang yan ito. JavaScript and minify. Nasaan yun? JavaScript ang min. Ito, unminify. Okay, let's see kung maintindihan natin yan. Nag-fetch siya. No, hindi. Huwag na yan. Mas tatagal pala tayo. If we do that. Gawin natin. I-ano natin. Mag-ano na lang tayo. Create me
simple fetch API. So this URL. Nasa yung bookmarklet natin. Bookmarklet. And then dictionary API. Bigyan natin yan. Bigyan natin ng buo. Okay, inside my model. Okay na ito. Binigyan na siya. Let's do it. Constant. Gamit tayo ng callback para makapag-call tayo ng async. Handle search definition. Lagyan natin siya ng use callback para maging async function siya. Okay, asynchronous siya. And then bigyan natin yung term. Right. Okay. Now, try catch tayo dito. Okay, console. Gusto ko muna makita. Log data. Kasi, yari. Bakit ako may term string? Nasaan ang button on click natin? Oh, no. Dapat pala hindi tayo nag-modal na lang. Doon na lang mismo yung search sana. Oo nga. Dapat dito na lang mismo yung search. Anyway. Gawa tayo ng paper. And then we don't need nagawa tayo ng type model, pero anyway, set model. Dapat ito ay no, dahil gagawa na tayo ng input, term, set term, use state. So that's gonna be string. Okay. And then handle search definition. Okay, since wala tayong parameter, we are gonna don't need this. Yan, term na lang. And then gawa tayo dito ng paper to handle yung text field. Right. Oops. Type text, and then value is term. Value is term. Gawa tayo ng ano? Marami kaya? No, wag na muna. Tsaka na tayo. Set on change. Yung event niya, kunin natin. Event. Kunin na natin yung target. And then set term value. Value nga ba yan? Target that value. And then set close. Label
Search. Okay. Ay, hindi nyo pala nakita. Okay, search. Mhm. So, huwag natin gawing full width to. Yan. And then, gawin natin size small. So, para hindi sila masyado. Itong text field na gawin natin full width. Para i-push. Oh, hindi siya na-push pa. Gawin natin siyang stack na lang. Instead na paper. Stack. Para flex layout siya. Ayan. Direction is row. Spacing is 1. There we go. And then ngayon, so tingnan natin kung maka-capture yung full width. Huwag natin lagyan ng full width yung button. Bakit kaya siya ba't nasa baba to? Okay. Kasi nga, nakaano tayo. XL. Yan. Ay pa kunin, no? SX. Tingnan natin kung mag-grow siya. Flex grow. Nope. Anyway, tsaka na natin ayusin yung design. We're not ano naman onto design. Okay, so may search na ako. And then let's see kung magsa-search siya. Word not found or API error. Word not found. So lagyan natin siya ng notification. Alert na lang muna. If no term return, huwag kang mag-API call, alert, invalid word. Okay. Yan. And then Bible. Oh, siya na-capture. Set term. Tingnan natin anong value ng term. Upon ayun, okay na pala. Cool. Bible. So, kukunin natin to. Ay, hindi ko na nakikita. Kukunin natin to. Means. Okay, goods. So, lagay natin siya sa constant definition. Set definition.
definition, use state. Array siya. Array, okay. Hindi ko muna lagyan ng yan natin yung magreklamo. Console data, set definition, data. Magreklamo, hindi. Check it lang. Okay, cool. So ngayon, this is term. Mag-loop tayo ng sa ipapasa natin. Kasi dito dapat siya malagay. So, pwede kasing mag-await na lang ako dito. Tutuusin eh. Kasi mo kasi nag-use state ako eh. Again, that's the while it has many benefits ang Next.js, there are things na you need to consider, especially when going back and so hindi tayo pwede maglagay ng use state dito. Hindi ko tuloy alam paano ipapasa yung nakuha nating definition. Good to explore Next.js. Pag ipinasa natin through search modal, kailangan mag-await siya. Sige, ano tayo? ChatGPT tayo. We have a search model component to pass the response page yes using Next. Dapat pala to hindi na search model to. Kasi search yung ano nito yung buong functionality. So we can take away that and then yes, search. So dapat search search na to. Search export functions. Import search. Okay, still working. This client, okay. No parent. Parent should remain no use client. Ayan, paano natin ipapasa? Search word dropper. Search model. Handle search. So see search word dropper. Okay, search for dropper. Ginawang client. On select search model.
Why not on search modal? Wrapper. Oh, client side. No, hindi yan, hindi yan. Okay, show a version. Model overlaps. No, I need pass the definition page TSX. That's where the loop happened. Okay, tingnan natin. Search definition. Oh, no, 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 no. Copy na natin. Search definition goes here. Page TSX. And then say search TSX. Search. Okay, there we go. And search wrapper. Maglalagay pa ako ng wrapper. Hi, Papa. Ha? Sige. Hi. Kiss Papa. Yung we're recording. Hi. You got it? Papa is recording ka. Bye-bye, guys. Lines I hope the definitions are render. Do we really need the search wrapper? Sa Bitreact kasi pwede naman kasi since may use client. No, the search is not strictly the command pattern separate concern. Logic. Okay, so search handles. Wait, no. Hindi rin pwede. Kasi I see that. But oo nga, kasi yung button ang hiwalay. Yung button. See, but the button and the response should be on the the button should be on the list
while while the response the um should be on the um yun nga, service biggest back. So search pa. Sobrang mag-complicate. Now, kailangan talaga pag-iwalay natin. And then, search button. So, naglagay siya ng panel. Search panel. And then, search definition. Oh, hindi ko alam to Subcomponent for the menu. Technically, yung button sa kabila. And then yung response sa kabila. Parang ganun yung gusto mangyari. I didn't know this would be complicated sa Next.js. Kasi nga with the use of use client and use server, I think so. So I think good thing I opted for Next.js. The video is almost 40 minutes. I-resolve ko muna to offline and then I'll be back. And then I'll explain how it goes. Kasi sobrang haba na ng video. But it's a good learning curve. Hindi ganito ka-complicated in Bitreact kasi everything is on client side. So what I have in mind, I can just simply pass on the data from the child, and then mayroong state na magre-receive sa parent, which is again in this case ang parent natin is the page, no, the page TSX ang parent natin, which is a server use server side. Yun nga, gusto natin i-maintain yung pagka-server side niya. I can simply, just do it use client for page TSX. But I want to maintain it as a server side. And then the components within the partials can be client side. So, I'll try to see how it goes and then paliwanag ko pagtapos, and then I'm gonna fix it offline. So, yeah, I think that's it for now. Pag-usapan natin to.